Mula sa 4, 2 reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte ang lumusot sa unang araw ng deliberasyon sa Kamara. Sa pagsisimula ng pagdinig ng House Justice Committee ngayong Lunes, March 2, idineklarang sufficient in form ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints. Ibig sabihin, sumunod sa patakaran ang pagkakasulat ng mga reklamo. Halos pareho lang ang batayan ng dalawang complaints, kabilang na ang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa publiko, panunuhol at iba pa. Dahil pa rin yan sa umunoy paglustay ng pondo ni Duterte bilang Vice Presidente at Education Secretary, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi maipaliwanag na yaman at iba pa. Mabilis na nakapasa sa pagsusuri ang huling mga reklamo na inihain noong February 9 at February 18. Pero ang kauna-unahang reklamo na inihain ng Grupong Makabayan noong February 2, bigong umusad. Yan ay matapos manaig ang mosyong iset aside o isantabi ang reklamo dahil sa interpretasyong labag ito sa one-year bar o yung probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa higit isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. 22 votes in the affirmative and 10 votes in the negative with 0 abstention. The chair set aside the first impeachment complaint. By set aside, it means that it will no longer be included in the proceeding of this committee. Matagal na pinagdebatihan ng mga kongresista kung palulusutin ang Makabayan complaint. Ang issue kasi inihain ito bago ang February 6 na unang itinakda ng Korte Suprema na petsa kung kailan pwede nang magsampa ng bagong impeachment complaint laban kay Duterte. Pero depensa ng mga endorser, napaaga ito kung pagbabatayan ang desisyon ng Korte noong January 2026 dahil sa bagong interpretasyon ng session dates. And it is very clear in our own rules and in jurisprudence that an impeachment proceeding is initiated not by the filing of a complaint but by referral of plenary of the complaints to the Committee on Justice. Hindi po ba malinaw yun, Madam Chair? So, kaya po, tingin ko, bakit po ginagawang issue ang hindi naman issue? We should first determine if this is filed within the one-year bar rule. Why? Otherwise, this will all be inutile, useless, if eventually this will again be used in the court to question the legality and constitutionality of this first impeachment complaint. Dismayado ang Makabayan Bloc sa naging kapalaran ng reklamo. Anila tila nag-iingat ang komite at naninigurado lang para hindi makwestiyon ng korte. Sagot ng ilang kongresista. Very clear po yung Supreme Court decision eh. Walang naninigurado dito, we are just complying with what the Supreme Court actually stated. Samantala, binawi naman ng Tindig Pilipinas ang kanilang reklamo bago ito talakayin ng komite. Sa halip, sinuportahan ng grupo at ng kanilang endorsers ang ikatlong reklamo para mapabilis ang proseso ng impeachment. Hindi ito pag-urong, kundi pagpapatuloy na kanilang sinimulan. Pasensya na po kung babasagin ko ang inyong trip. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Dahil dalawa na lang ang reklamo na natitira laban kay Duterte, inaasahan daw ng pinuno ng House Justice Committee na mas mabilis na ang proseso ng deliberasyon. Sunod na tutukoy ng komite kung sufficient in substance o may sapat na batayan ang mga alegasyon para umusad ito sa isang proper hearing. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.